Best features para sa isang bagong modelo na mas maganda pa sa ilang mga bagong motorsiklo. Hindi lang pala si Honda at Yamaha ang may mga ganitong mga klase ng motorsiklo na inilabas sa bansa. Maging ang ilang mga motorcycle manufacturer brand ay may kanya-kanya rin palang estilo, kakayahang makapagbigay ng mas magugustuhan ng mamamayan na motorsiklo. Kaya naman sa pagkakataon nito ay makikilala mo ang isang commuter bike na pwedeng gamitin sa terrain, long ride at maging sa city driving, na mas mura pa sa ilang mga iniidolong motorsiklo sa Pilipinas ngayon. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Dumarami na ang mga modernong scooter sa bansa. Dala na rin ng mga bagong brand na may dalang bagong teknolohiya, ay mas marami na tayong pagpipilian ngayon. Hindi rin bumitaw sa pangako sa mga commuter ang Taiwanese brand na SYM sa paglabas ng kanilang maaasahang off-roader. Isang durable na dual sport bike scooter na mas ginawang moderno at mas kaakit-akit sa kahit saang mang anggulo. Ang bagong SYM Husky 150 ay kalalabas lamang sa merkado na kaagad naman ding dinala sa Pilipinas. Ang motor na ito ay sinasabing mas magugustuhan daw ngayon ng kahit na sino dahil mas marami itong makabagong features at mas futuristic pa ang disenyo. Para mas malinaw ay unahin muna natin ang ipinagmamalaki nitong modelo. Isa sa mga highlight nito ay ang kakaibang disenyo na kahit saan mang brand ay hindi mo makikitaan ng kahawig na estilo. Meron nitong kakaibang front style na sinamahan ng futuristic na pormahan at isang mas mataas na clear windshield protector para sa magandang aerodynamic at mas perpekto sa mas mabilis na pagmamaneho. Ang harap na disenyo ay dinagdagan ng matatalas na garnish at fully protective front wheels na front fender. Nilagyan itong motor ng full LED lighting system gaya ng LED daytime running light, split type LED headlamp na hindi nakakasilaw pero mas maliwanag sa gabi, at mga LED type na turn signal light indicator. Ang suspensions nito ay may kakaibang front telescopic fork suspension na mayroong protective boots na kahit maidaan sa mapuputik ay protektado pa rin ang suspensions nito. Ang mga gulong din nitong commuter bike ay naka off-road ready tires na rin at nilagyan ng mga additional safety features gaya ng dual channel anti-lock braking system at ng isang traction control system. Ang braking system naman sa front ay naka-ventilated disc na may 2-piston caliper at single disc type naman sa likuran. Pinapakita lamang nitong motor na kahit na sinong individual ang gustong gumamit nito ay pwede itong imaneho ng mas ligtas at convenient. Pagdating naman sa seguridad, ang SYM Husky 150 2025 model ay nakakilis entry na. Alam naman natin na kapag nakakilis ang motorsiklo ay hindi basta-bastang mapapagana ng kahit na sino kahit paggamitan ng electrical procedure o yung mga traditional way na kung saan ay kukonek lang sa mga ignition at mga wirings na para mapastart ang motorsiklo ay hindi rin uubra dito. Nilagyan ang motor ng isang magarang LCD type na instrument cluster na may smartphone connectivity features na may kasamang manually controlled na mga safety and security features gaya ng traction control activation at ABS. Sa pamamagitan din nitong makabagong features ng instrument panel ay pwede mong maiconnect ang mga function ng cellphone para makita mo ang ilang mga alert sa cellphone gaya ng message at calls na makikita sa mismong instrument panel nito. Pwede mo ring palitan ang colored na background nito at pwede ka ring makanood ng video o makinig sa music gamit ang intercom. Pinapagana itong SYM Husky ng isang 150 cubic centimeter na displacement na may kasamang 4-stroke single cylinder, single overhead cam, 4 valves at naka-liquid cooled na cooling system. Electronic fuel injected type na fuel supply system na nagpapatipid naman sa fuel economy at may compression ratio na 11.2:1. Nakakabit ito sa isang CVT type na transmission na kayang gumawa ng 14.4 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.5 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute.
May bilis ito na umaabot ng 17 km. Gumagamit ang modelo ng isang matibay na chassis na tinatawag na 5-underbone chassis frame na magbibigay ng flexibility, magandang handling at magandang stability. Nakinabitan pa ng mga reliable suspensions gaya ng rear center shock absorber nito na pwede mong i-adjust para mas mapabuti ang bounce sa malulubak at mas stabilize nito ang mga terrain condition kahit may mabigat na karga. May makakapit ding gulong ito na may sukat sa front na 120x70R13 tubeless tires habang naka 130x70R30 naman ang sukat ng likuran nito. At speaking sa likuran, itong SYM Husky 150 mga kaibigan ay nilagyan ng mas malaking tail lamp na hugis hammer para mas magandang visibility at mas protektado sa likuran ng mga kasunod natin. Nilagyan din itong modelo ng USB port charging socket na connectivity para makapag-charge ng gadget at walang console packet sa ilang mga gamit, na may kasama pang malawak na underseat compartment para sa malalaking gamit. May side stand kill switch na rin itong modelo na sinamahan pa ng built-in hazard lamp system at ng blinker para sa magandang visual sign, lalo na kung bigla ka nalang hihinto sa gitna o sa gilid ng kalsada ng maraming mga kasabay. Pinapanatili rin nitong motor ang magandang handling at stability sa pamamagitan ng traction control system na magagamit natin hindi lamang sa madudulas, mga pakurbadang kalsada, maging sa mababatong kondisyon. Dahil dito ay napapanatili ang magandang traksyon at kapit ng mga gulong. E-enhance ang flexibility power ng modelo sa kahit anumang off-road adventure. Pagdating naman sa kabuuang sukat, ang kabuuang haba ng SYM Husky 150 ay nasa 1,980mm. May lapad ito na 780mm at taas na 1,225mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 117mm at fuel tank capacity na 15 liters. Malayo-layong biyahe ang magagawa mo gamit ang modelong ito dahil matipid din naman itong kumonsumo ng fuel. Meron itong bigat na umaabot sa 150 kg at nagkakahalaga sa estimated price mula sa 152,900 pesos hanggang sa 155,000 pesos. Dalawa pang Taiwanese brand motorcycle ang tatalakayin natin na siguradong magugustuhan mo pa. Nangunguna sa listahan natin ay mula sa Kymco Motorcycle brand, ang Skytown 150. Noong nakarang taon ang isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipinong naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand. Ngunit nasisiyahan sa makabagong uri ng motorsiklo mula sa kakaibang disenyo at nilalaman, may kalidad na aasahan at may presyo na abot kaya lang. Ang Kymco ay patuloy na ring nakikilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. Itong Taiwanese brand motorcycle manufacturer na nagpakilala sa masa ng kakaibang lasa ng motorsiklo na may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand. Kaya ng Kymco KRB 180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito. Para sa marami ay talagang may unique identity. At ang kalalabas lamang din na Ding R150 ay nagpabilib na rin sa maraming Pilipino sa dalang mga katangian nito. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman muli ng kanilang isa pang bagong pambatong motor ngayong buwan lamang na ito ay tinatawag na Kymco Skytown 150. Isang adventure type na may pagka-maxi scooter na klase na tiyak na aagaw sa atensyon ng maraming nagbabalak bumili ng isang bagong motorsiklo. Ang kakaibang estilo nito na inilihis sa porma ng karamihan, dala ng malapad na hugis na itsura nito, mas pinataas na windscreen protector at kakaibang disenyong mala big bike na appearance na may dalang ilang mga modern features. Kasama ang reliable na mga suspensions ay tiyak na dadalhin ka ng modelong ito sa kung saan mo man naisin. Meron itong mga naka-LED type na klase ng mga ilaw gaya ng split type LED headlamp at tail lamp, maliban sa mga turn signal lamp indicator na nakabulb pa. Sinamahan pa ng malaking digital instrument console meter funnel gauge
para sa malinaw na readout ng rider habang nagbabasa ang mga impormasyon na lumalabas dito. Ang motor na ito ay sagana rin sa mga convenient features gaya ng pagkakaroon ng mga console packet sa harapan at lagayan ng maliliit na gamit kasama ang underseat compartment storage at nasa harap na rin ang lagayan ng fuel. At pagdating sa comfort, nilagyan din ito ng malapad na pillion seat para sa 2 tao. Magagandang klase ng suspensions gaya ng telescopic front fork suspensions, 2 shock absorber na may kasamang coil spring. Ang parehong mga braking system nito sa harapan at likod ay naka-disc type na rin na klase. Medyo naging maporma sa lapad ng mga gulong na may kabuang sukat sa front na 110/70R14 at 130/70R30 naman sa rear. Tubeless tires na rin ito at naka-alloy wheel mags pa. Kaya ang ground clearance nito ay mas tumaas din. At pagdating naman sa engine, itong Kymco Skytown ay pinapagana ng 150 cubic centimeter displacement capacity at may kasamang single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft engine. Okay na sana ang lahat. Yun nga lang pagdating sa cooling system, ito ay naka-air-cooled type pa lamang din mga kaibigan na medyo downside pa nito. Pero ang fuel supply ay fuel injected type naman na. Ang mill nito ay pinare sa isang automatic centrifugal dry type CVT transmission na gumagawa ng maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 RPM at 11.9 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na umaabot ng hanggang sa 110 km per hour na sa tingin ko ay pwede na rin naman. Ang modelong ito ay nilagyan din ng 7 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo sa matipid na paraan na umaabot ng 36.5 km per liter. At dito na tayo sa medyo exciting part nitong motor. Ang pagkakaroon ng modernong mga features. Bukod kasi sa mga naka-LED type na ng mga ilaw, naka-digital na instrument meter funnel gauge, itong motor ay nilagyan din ng USB port charging ready para magsaksak kanal lang ng cord para mag-charge. Sinamahan din ito ng mga advanced safety features gaya ng anti-lock braking system sa brake, isang traction control para sa off-road ride condition, at engine check warning na nagpapaalala sa mga kondisyon ng makina nitong motor, lalo na kung nagkakaroon ng malfunction. Ang passing light switch at side stand kill switch ay pangkaragdagan din sa safety features nitong motor. Kinakailangan din natin lalo na sa panahon ngayon na mas nagiging advanced na tayo sa maraming bagay. Pagdating sa dimension, ang kabuang timbang nitong motor ay umaabot ng 126 kg at meron itong seating height na 77 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 118,500 pesos. Noong nakaraang taon ng isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipino na naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na medyo nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand at nasisiyahan sa mga makabagong uri ng mga motorsiklo na mula sa mga disenyo na kakaiba at nilalaman na may kalidad na aasahan at may presyo na katamtaman lang. Ang Kymco brand ay patuloy na rin nakilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang Taiwanese brand motorcycle manufacturer na ito ay nagpapakilala sa masa ng mga kakaibang motorsiklo na may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand gaya ng Kymco KRB 180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito na para sa marami ay talagang may unique identity. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman ng kanilang isa pang pambatong motor na tinatawag na Kymco Dink R150. Isang adventure type na klase ng scooter na hindi makikita ng pagkakatulad sa ilang mga magiging kakompetensya nito malamang pagdating sa external. Kakaiba kasi ang panlabas ng isang ito kung pagmamasdan. Parang palaban ang dating na parang naka-armored inspired ang frontal face design. Parang mga kawal na handang makipagsagupaan sa mga makakalaban noong unang panahon. O di naman kaya nahahawig sa itsura ng isang robot. Well, kayo na lang siguro ang bahalang humusga kung ano ang sa tingin nyong itsura nito. Bukod sa kakaibang design sa harap, ay naglalaman din ng isang ito ng mga makabagong teknolohiya sa pangkaligtasan at pangseguridad. Isa itong klase ng adventure bike na sinamahan ng mga modernong features at makabagong katangian kung ikukumpara sa maraming motorsiklo na gaya nito. Mula dito sa harap, makikita ang I-shape na LED type na mga headlamp nito
Kasama ang mga turn signal lamp na parehong naka-LED na rin. Makikita mo rin ang mas mataas na windshield. Kung ikukumpara sa marami, bagay na magugustuhan mo kasi hindi lamang ginawa para sa magandang aerodynamic nitong motor. Ito rin kasi ay may purpose para sa iyong kaligtasan, lalo na kung tumatakbo ka ng mas mabilis at may mga biglang tatalsik na debris o kahit anong maliliit na bagay ay mas sasangga mo nito at hindi direktang tatama sa iyo. Isa pa, binigyan din ito ng sapat na tulong para mahawi ang mga hangin na makakasalubong mo habang nagdadrive. Pagdating sa estilo naman ng pagkakadesign, ang bawat kulay na inilapat ay sadyang nababagay ang mga kombinasyon at may counting touch ng isang touring maxi scooter type. Meron kasi itong dalawang mahabang side footboard na nagbibigay sa rider ng mas komportableng pagsakay dito, lalo na kung maibabiyahe sa malalayong lugar, dahil binigyan ka ng pagkakataong i-relax ang paa mo dito habang nakataas sa upright position na pag-upo. Kasama ang komportableng seat cushion at makapal na foam with two-tone ay hindi rin mananakit ang butt mo dito. Pagdating naman sa pagiging convenient, nilagyan din itong motor ng malawak na underseat storage na kayang lagyan ng ilang mga gamit at isang retractable hook para sa mga isasabit na kaya hanggang sa 3 kg na bigat. Kasama ang isang USB port charging system na nakalagay naman sa packet nito. Dito ay pwede ka ring mag-charge ng iyong lobat na gadget at isang handlebar na maraming accessible switch function na makikita. Sinamahan ng notification, switch sa system ng instrument cluster, may kasamang built-in passing light switch at isang kill switch engine na rin na para naman sa emergency purpose kung kinakailangan patayin ang makina nito. At syempre makikita rin ang isang premium na digital instrument panel nito na nagbibigay palalo ng highlights sa modelong ito kasi mababasa ng maigi ang mga impormasyon na lumalabas dito, kabilang ang bilis, milyahe, konsumo, battery low, orasan at marami pa. At sa bandang likuran, meron itong sporty muffler at isang kakaibang ilaw na panlikod. Naka-LED type na rin ito kasama ng mga turn signal lamp nito, bagay na mas magbibigay palalo ng kaligtasan sa oras ng gabi. Sinamahan din ito ng mga reflector for additional visibility during night ride. Ang nagpapagana naman sa modelong ito ay ang nag-iisang 150 cubic centimeter na displacement capacity nito na may kasamang single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves at naka-liquid cool type na cooling system. Meron itong fuel supply na injected at nakakonekta naman sa isang automatic transmission na CVT drive belt. Ang pinalakas na performance ay sa pamamagitan naman ng nagagawa ng mill nito na kaya mag-produce ng maximum output na 11.2 horsepower at 8,500 revolution per minute. At ang maximum torque naman nito ay nasa 13.2 Nm sa kada 6,500 RPM. Kaya ang average top speed din na nagagawa ng motorsiklong ito ay umabot ng 110 km/h. Hindi naman masama kasi mabilis na rin naman yan at makakasabay ka na. Meron din itong malalaking fuel tank capacity na kayang kargahan ng hanggang sa 10.7 liters na kung full tank ang ilalagay. Mapapakinabangan mo ito lalo na kung hilig mo ang mag long ride o di naman kaya kung gusto mo ng hindi naaabala sa pagpapagas at kung wala kang makikita kaagad na gasoline station. Meron itong average fuel consumption na umabot ng 37 km per liter na kahit papano ay matipid na rin. Itong Kymco Dink 150 ay mayroon ding ignition system na keyless entry dahil dito kahit papano ay mapapanatag ka na rin kasi hindi madaling paganahin, lalo na kung wala ang mismong transmitter key nito. Ibig sabihin, mas secured siya sa magtatangkang galawin o nakawin nito. Pagdating naman sa chassis and suspensions, meron itong magaang at matibay na chassis frame, sinamahan ng magagandang suspension na handang sumabak sa malulubak na kalye, sa mga lupain at sa mababato. Naka-telescopic fork sa front at dalawang shock naman with coil spring ang sa rear. Meron itong mga brake system na magbibigay ng kaligtasan lalo na sa mga biglaang pagpapahinto. Ang front brake ay may wavy disc na klase na may 2-pot caliper piston, habang naka-single pot caliper piston naman ang rear brake nito, na sinusuportahan
ng isang advanced safety features na tinatawag na ABS o Anti-Lock Braking System. Sa harap at likod, ito ay nag-a-unlock sa mahigpit na kapit nitong brake kapag bigla mo itong nagamit, dahil dito ay maiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang nitong motor sa mga biglaang pagpreno. Bukod pa dyan, meron din itong kasamang TCS o Traction Control System. Dahil dito ay maiiwasan din ang pagkadulas kung maidadaan mo itong motor sa mga malulubak, matutubig na lugar o lupang kalsada. Meron din itong kasamang safety features pa na tinatawag naman na Emergency Brake Warning Light System. Isang sistemang nagbibigay sinyales sa mga nalalapit na mga biglaang pagkabangga para magamit ng mas mabilis ang brake system. Lalo na kung may mga biglaang tatawid sa kalsada na hindi natin minsan napapansin sa mabilis nating takbo. Dahil sa Emergency Brake Warning System, ay mapapaalahanan tayo na magminor kung sakali mang magkakaroon ng ganitong klaseng senaryo. At pagdating naman sa mga gulong nito, meron itong makakapal na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na rin. Pwede itong pang off-road kaya kahit hindi mo na palitan pa aftermarket. Ang brand na inilagay dito ay Maxxis brand na tires. Meron itong kabuang sukat sa front na 120 by 70 R13, habang ang rear tire size naman nito ay 130 by 70 R13. Pagdating naman sa kabuuang sukat nitong motor, ang wheelbase size nitong motor ay nasa 1,374mm. May seating height ito na 783mm. Kayang upuan ng hanggang sa 5'4" ang height. May kabuuang bigat itong motor na nasa 148 kg. Bagay na magagamit mo lalo na sa mga mabibilis o maluluwang na kalsada, kasi hindi ka papalirin ng hangin na makakasalubong mo nito. Inilabas ito sa Philippine market noong nakaraang taon lamang at nagkakahalaga ng 152,900 pesos dito sa bansa. Fellow FWO6. Ang Fellow FWO6 ay inilabas na sa ilang bansa sa Asia at maging sa European market ang pagsisimula din ng pag-uspong ng panibagong teknolohiya na talagang napapanahon na rin siguro para magkaroon ng isang motor na susugpo sa problema sa patuloy na pagtaas ng gasolina. At the same time ay pagkasira ng ating ecosystem at climate change. Yes, may kinalaman ito doon dahil ang motor na ito ay hindi raw basta-basta motor. It is actually known as electric bike na tanging elektrisidad lang ang magpapagana dito. Kumbaga sa 4 wheels ay parang Tesla lang din ito na version ng motor na pagdating sa ilang mahalagang bagay ay hindi rin mawawala ang mga safety features at mga security features na rin nito. Ang mga suspensions, mechanical parts na meron ito at bilis na takbo na sumasabay na rin daw sa under 150cc motorcycle dito sa bansa. Ngunit saan nga din kaya gawa ang motor na ito? Hindi lang totally sa Fellow ang talagang may pakana sa motor na ito, dahil ito ay kolaborasyon ng tatlong klaseng brand o kumpanya ng mga motorsiklo. Ang Kymco, ang Fellow at ang Super Coco ay nagkasundo sa paggawa ng isang maunlad na teknolohiya na klase ng motorsiklo na kung saan ay hindi na ginagamitan ng fuel o gasolina para mapagana, bagkus sa pamamagitan lang ng isang baterya na nangangailangan ng sapat na enerhiya para mapatakbo ito. Ang makina nitong motor ay kayang umandar ng mas malakas kumpara sa ibang electric bike na nakikita natin dito sa bansa, dahil ito ay may maximum output level na nagagawa na umaabot sa 6.7 horsepower at 8.2 Newton meter of torque naman. May kabuuang lakas na puwersa ng makina na umaabot sa 10 kilowatts. Kaya magpahanggang sa bilis ay hindi na rin magpapahuli na sa top speed umaabot ang kabuuang bilis ay nasa 110 km/h. Na may gearbox na 1 speed lang, sobrang babad mo na talaga sa automatic niyan. Dahil kahit paano kapag nakasakay ka sa motor na ito ay hindi siya nakakapagod gamitin. One start at a time at pihit mo lang ang throttle ay automatikong aandar na. Sa disenyong pang-external naman kung pagmamasdan ay medyo agresibo kaibigan, dahil parang dual sport na datingan sa anyo at forma ay nakakawaw kung tingnan. Iba rin kasi talaga ang datingan ng isang ito. Hindi mo akalaing electric bike dahil looking sporty din talaga.
Ang suspensions nito ay panalo rin, hindi rin daw matagtag yan. Base na rin sa mga nakagamit na. Sa front ito ay naka-telescopic fork na suspension, habang sa rear naman ito ay naka-monoshock absorber. Ang mga gulong nito ay medyo may malalapad na rin na sukat na kayang mag-adapt sa kahit anong klaseng kalsada. At mas makapit din ito kumpara sa iba na may kabuang sukat sa harap na 110 by 80R14, habang ang rear tire size naman ito ay 140 by 70R14. Lakas makagwapo niyan dahil sobrang atag gamitin sa bangkingan. At ang mga braking system naman ito, kung ang pagbabasehan ng line-up motorcycle na nauuso, madalas titinan ng marami ang mga naka-dual disc type na klase ng brake. News tayo para dyan mga kaibigan, dahil dual disc type na rin nga pala ang braking system nito. Na pagdating sa safety features ay equip na rin ito sa anti-lock braking system. Isang bagay na mas magpapaganda pa sa bagong modelong ito, dahil dyan ay confident ka na kahit papano sa braking procedure na gagawin. Kasi ang sistemang ito ay tumutulong sa pag-unlock ng brake force sa biglaang pagpreno. At syempre, oo nga pala, baka itanong nyo na rin kasi mga kaibigan, ang motor na ito ay may matagal-tagal ng malobat na baterya, kung ang isang ordinaryong motor halimbawa na nakatitipid sa kada litro ng 55 liters ay parang ganun din ang system nito, dahil base na rin mismo sa manufacturer, kada charge nito ay kayang tumakbo ng hanggang sa 140 km. At hindi lamang yun, sa last bar o minute ng charge nito bago malobat ay kaya pang ikutin ang buong kamay nilaan. Mabilis lang din i-charge kung fast charger ang gagamitin na tumatagal lang ng 2 hours. Pero kung portable or stock charger ay aabutin daw ng isang buong gabi. At para naman sa ibang mga features pa nito, ang lahat ng ilaw nitong motor ay naka full LED type na. Ang headlamp, DRL, tail lamp at maging mga turn signal lamps nito. Ang instrument panel meter gauge naman ay napaka-futuristic ng disenyo sa pagkakaroon ng naka-fully LCD digital display at very informative na rin. Para naman sa dimensions and capacity, ang seating height nito ay nasa 800mm na may kabuang lapad naman na 755mm. Ang kabuang haba naman nito ay nasa 1830mm at taas na umaabot sa 1095mm. Para naman sa ground clearance nito ay may kabuang sukat yan na 162mm, kaya sa posisyon o stable ng pagmamanubra ay siguradong makakasabay ka sa nakararami. Pinakaastig na motor sa pormahan at disenyo itong Fellow FW06. At para naman sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga na umaabot sa 4,200 to 4,500 US dollar na